February 15, 2025, Real Talk 101, episode 171. So, sa gustong magpa-reading, lalong-lalo na related sa love, yung discounted po is hanggang 12 midnight lang po ngayon. Lahat ng ritual sa love, lahat ng reading sa love, discounted po. Hanggang hating gabi lang po, okay? So, mamaya, check natin. Strength. The bear symbolizes a strong source of support in times of difficulty and adversity. It may be time for you to stand for your beliefs or your truth with the strength and confidence, and you are free to roam at will and follow your path. Kasi yung pagiging matatag, matibay, malakas, no? Minsan hindi mo nagagawa yan kapag yung sabay-sabay dumating yung pagsubok sa buhay mo. Andun yung nawalan ka ng trabaho, iniwanan ka, hiniwalayan ka, nagkasira relasyon nyo, nagkawatak-watak pamilya mo, wala ka pang maibabayad sa bahay, lupa, kung ano-ano pa yung mga bayarin mo, di ba? Dito masusubok yung lakas mo at tibay mo at paniniwala mo sa Diyos. Kung gaano ka gumawa ng paraan para malusutan mo ang lahat ng yan. Kasi hindi naman yan sabay-sabay matutupad or matatapos eh. Real talk po yan. Hindi ganun kadali maging matibay, matapang, matatag sa lahat ng pagsubok. Lalong-lalo na kung ikaw lang yung nag-iisa na naghahanap buhay para sa pamilya mo. Andun yung punto na alam nyo yung iiyak ka kapag ikaw na lang yung nag-iisa sa kwarto mo, 'di ba? Yung iba kasi nasa CR pumupunta ng CR, umiiyak. Hindi na nila pinapakita sa pamilya nila kung gaano sila kahirap, gaano sila kapagod. Kapag nasa overseas naman, kapag tumawag ng video call, akala mo okay na okay, pero hindi nila alam deep inside, emotionally affected na, struggle na, in pain na, ganon. So, real talk, lahat ng tao may kanya-kanyang level ng tapang, kanya-kanyang level ng confidence. Pero pagdating kasi sa puso, lahat natutunaw, nasisira, nawawasak. Kahit pangarap, basta magkaroon ka na ng kabiguan sa pag-ibig, sa relasyon, sa pagmamahalan, nandoon lahat-lahat. And that is the real talk right there. Kung kayo po yung tipo ng tao na nasa depression state, nasa anxiety state, ang isasuggest ko po dyan is iparitual nyo, ipa-cleansing nyo para mabago yung takbo ng buhay ninyo. And uulitin ko ha, is nasabi ko, lahat ng libre ay masama. Kung nasa obsession spell, love spell, cleansing, etc., hindi po maganda yun. Kasi kapag forecasted yan online, ibig sabihin lahat ng energy, lahat ng manifestations ng nakakapanood nandyan. And lahat din ng problems nandyan. So kung dyan kayo laging nakikishare, halimbawa merong obsession spell, love spell, kung ano pang spell at magic na meron sa online, at nakikisabay ka, parang isinabay mo na rin yung problema mo sa problema ng iba. Kung ano yung problema nila, nakukuha mo. Kung ano yung kinikilos nila, na-a-adapt mo. Ganun po yun. Kaya ako sinasabi na mas maganda po ang one-on-one na reading, one-on-one na cleansing, one-on-one na ritual, at pagtanggal ng barang kulang sumpa at gayuma. Kasi po, kapag libre, may balik po yun sa inyo. Kaya nga binibigay nila ng libre para kapag hindi nagawa ng tama sa inyo, yung balik hindi sa kanila. Kapag ritual kasi, lahat ng balik hindi darating sa inyo. Doon sa taga-ritual at doon. Dapat, kaya nga sinasabi ko, dapat maging considerate naman kayo. Kasi kapag yung ritual, hindi nyo tinapos at matatamaan, madidisgrasya yung taga-ritual ng dahil lang sa inyo. Cargo de konsensya nyo rin po yun. Kaya kapag nagpa-ritual kayo, dapat tapusin nyo
Kasi, kapag yung taga-ritual nagagalit at may hawak na panata at naubusan din ng pasensya at ibinalik sa inyo, kawawa kayo. Para kayong binagsakan ng langit at lupa. That's the real talk right there. Parang ano din siya. Kasi yung ibang tao, hindi naman natin may kakaila. Kapag natapos na yung gusto nilang kunin, papabayaan ka na parang hindi ka nila kilala eh. Real talk po yan. Ngayon, nararanasan din po namin yan na tutulong kami tapos sa panahon na patapos na or tapos na nagbibingi-bingihan na yung iba naka-restrict na eh. Yung iba nga nire-report pa yung account kunwari pero naniningil lang ha. Naniningil lang. Binablock yung naniningil. Nagbibingi-bingihan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit hirap na hirap kayo sa buhay at hindi kayo mawalan ng problema dahil yan sa mga ginagawa ninyo. So, real talk. Kung gusto nyong maibalik yung tibay, tatag ng relasyon nyo, pagmamahalan nyo, trabaho, negosyo, kalusugan, pagsasama bilang magkaibigan, ayusin mo lahat-lahat. Kung meron kang mga hindi tinapos na bayarin sa ritual, tapusin mo. Kung meron kang mga taong inilibing sa limot dahil sa may hiram ka sa kanila, bayaran mo. Kahit hindi buo, paunti-unti. Para matbawasan naman kahit papaano ang karma mo. At meron pa akong gustong isundot. Alam nyo kapag nangutang kayo ng pera sa Bombay, hindi nyo binayaran. Bawat sentimo ng pera ng Bombay na hindi nyo binayaran, katumbas ng isang taong paghihirap ng finances ninyo. Dahil may malaking sumpa bago nila i-release ang pera sa inyo. At yan ang sumpa na yan, hindi nyo matatanggal yan hanggat hindi nyo mariritual. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit naghihirap kayo financially dahil ang pera ng Bombay may sumpa. Ito na po yung real talk natin. Good afternoon.